Hello guys! Gawa tayo ngayon ng fish tomato soup. So ito ay madali lang. So kailangan lang natin dito ng isda. Itong isda na to ay yung bisugo sa atin sa Pilipinas. So maraming klase ng mga isda na pwedeng gawing soup dito sa Hong Kong. So gagawin lang natin ay piprituhin lang natin siya. Hindi natin siya kailangan palutuin kasi ang kailangan lang natin ay mapalasa yung isda at maprito ng bahagya. Gagawin natin dito ay lalagyan din natin siya ng luya. And then both side ay piprituhin. Hindi talaga natin siya kailangan palutungin guys. Ang kailangan lang talaga ay maprito siya ng bahagya. Then, ayan, binaliktad ko na siya. At after nyan ay lalagyan ko siya ng tubig. So, papakuluan nyo yung tubig doon sa isda para lumabas yung kanyang katas o yung lasa ng isda. So, huwag kayong mag-alala kung ito ay hahalo yung tinik sa sabaw kasi gagamit tayo dito ng filter bag. Ang filter bag ay nabibili dito sa Hong Kong sa mga palengke. So, after nito ng mapakuluan, makikita nyo na nagkulay gatas na yung ating sabaw. So, ito yung tinatawag nating filter bag. So, ilalagay natin siya carefully doon sa loob ng filter bag at i-make sure nyo na walang masasama na tinik doon sa ating soup. So, ingatan nyo yung pagsasalin. Kailangan lahat ng tinik ay nasa loob lang ng ating filter bag. Tapos, yung masasala nating sabaw, isasama natin dito sa ating pinakuloang tubig. So, gumamit ako dito ng 1 litrong tubig. So, yan, sa kabilang kalahan, pinapakuloan ko na siya. And then, sinama ko na yung ating isda dito sa kasirola. So, make sure na wala talagang malalaglag na tinik doon sa ating sabaw. Isarado nyong maigi kasi yun ay bubuhol nyo. So, kailangan buhol na buhol. And then, sasama natin tong ating ginayat na kamatis. Gumamit ako dito ng 3 malalaking kamatis. So, dito naman, isasama ko na yung ating pork bone. Yung pork bone natin, guys, lahat ng soup na ginagawa dito sa Hong Kong, kailangan pinapakuluan muna siya ng separate na sabaw at din ililinisan natin sa tubig. So, sinama ko na yung ating pork bone. And then, sabay din nating papakuluin yung papakuluan natin itong ating patatas. So, yung patatas, gumamit naman ako ng 1 malaking patatas at ginayat-gayat ko siya. After 20 minutes na mapakuluan natin ito, saka pa lang natin ihahalo itong ating tokwa. Yung tokwa naman yan ay yung pinaka-soft tofu na nabili ko sa palengke. Sabihin nyo lang na soft tofu, na pang soup. Hatiin nyo lang ng ganyan. So, gumamit ako dito ng 1 piraso. Pero, depende sa dami ng lulutuin nyo, pwede nyo gawing 2. Then yan, kailangan 3 minutes lang siyang papakuluan kasi hindi natin pwedeng i-overcook yung tofu kasi titigas. Kailangan siya ay malambot. Then after na mapakuluan natin ng 3 minutes, ayan na po yung ating soup. Ito ay hindi long soup. Ang tawag dito ay quick soup. Mabilisan lang. In 25 minutes tapos. So yan po, gustong-gusto nila yan, lalo na ngayong mag-winter na dito sa Hong Kong. So guys, try nyo siya sa inyong bahay. Alam ko magugustuhan ng amo nyo. Kung hindi nyo pa ito nagagawa sa bahay, try nyo gumawa. So, budget friendly lang naman to guys. Yung aking isda ay $30 lang. Then yung baboy, yung pork bone ay nakakalaga ng mga nasa 50. So, yun lang po. Enjoy! Please subscribe!